Lilaserin ka ba sa mata? Panoorin mo ang video nito hanggang sa huli. Ay mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Pagkos ito para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung isang klase ng laser sa mata, ang panretinal photocoagulation. Tara, let's discuss. Kapag narinig ng pasyente ang laser sa mata, ay madalas kagad silang natatakot. May ilan iniisip na masusunog ba ang kanilang mga mata, may ilan naman na tuluyan na daw sisirain ang kanilang mga paningin, at iba pa. Pero sa video na ito ay pag-uusapan natin ang panretinal photocoagulation or PRP, kung ano nga ba ito, kung kailan ito ginagawa, kung para kanino ito, at kung bakit sa maraming kaso ay ito ang nagliligtas ng kanilang mga paningin at hindi yung kabaliktaran. Ang panretinal photocoagulation ay isang klase ng laser treatment sa mata na tinatamaan ang ating mga retina. Ito ang parte sa loob ng ating mga mata na siyang responsable na kumuha ng mga light signals at i-convert ito into electrical signals para ipadala sa utak at makakita tayo ng malinaw. Ito ay ginagawa kapag merong seryosong problema sa pagdaloy ng dugo sa ating mga retina. Kadalasan ito'y ginagawa sa mga may diabetes, pero pwede rin sa ibang kondisyon tulad ng ocular vein occlusion at iba pang mga ischemic retinal diseases. Pero ang isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit kailangan ng PRP ay dahil sa proliferative diabetic retinopathy. Ito ay ang malalang komplikasyon sa retina dulot ng diabetes. Kapag kasi matagal nang mataas ang asukal sa dugo, ay nagkokos ito ng unti-unting pagkasira ng mga blood vessels sa retina. Kaya hindi rin maganda ang pagdaloy ng dugo dito. At kapag nagkulang ang supply ng dugo sa ating mga retina, ay magkukulang din ang supply ng oxygen na made-deliver dito, na magiging sanhi para gumawa ang ating mga mata ng mga bagong maliliit na ugat or yung tinatawag na neovascularization. Ang layunin nito ay magdala sana ng additional pang-oxygen sa retina pero hindi ito ang nangyayari. Ang problema, ang neovascularization, imbis na makatulong ay mas nakakasama pa para sa ating mga mata. Dahil ang mga ito ay mahihina, marurupok at abnormal. Madali silang magputukan at mag-cause ng pagdurugo sa loob ng mata na pwede naman mag-lead sa biglaang pagkabulag. Dito ngayon pumapasok ang PRP. Ang layunin ng PRP ay hindi para palinawin ang paningin ng mga pasyenteng ito, kundi para ma-prevent kahit papano yung further complications ng diabetes sa mata. At kahit papano ay mapigilan ang tuluyang pagkabulag. Again, hindi ito pampalinaw ng paningin, kundi para maiwasan kahit papano yung mga malalang komplikasyon na pwedeng maidulot ng diabetic retinopathy. Sa PRP, nilalagyan ng laser burns or sinusunog yung peripheral retina or yung gilid na parte nito. At tinitira yung gitnang parte dahil dito tayo nakakakita ng malinaw. Ang goal ay pababain ang demand ng oxygen para hindi na gumawa ng mga maliliit na ugat or neovascularization. Dahil pag bumaba ang demand ng oxygen ay magiging sapat na ang oxygen sa retina at hindi na nito kailangan gumawa ng mga maliliit na ugat. Sa madaling salita, tinatanggal natin yung dahilan or nagkokos ng paggawa ng neovascularization na delikado sa mata. Again, hindi ito pangpalinaw, kundi para proteksyon lamang para hindi na gumawa ng mga neovascularization or maliliit na ugat para hindi na lumala at magkaroon pa ng komplikasyon ng pagdurugo at mag-cause ng pagkabulag. Maraming pasyente rin ang curious, Dok, ba't kailangan sirain ng retina para lang ito ay gamutin? Mahalagang linawin natin ito dahil ang PRP ay isang kontroladong treatment sa mata. Hindi nito tinatamaan dapat yung macula or gitnang parte ng retina
kung saan tayo nakakakita ng malinaw. Kumbaga, sinasakripisyo na natin yung gilid na parte ng retina para ma-preserve natin yung gitnang paningin na mas importante. Tina-target nito ang parte ng retina na kung saan wala naman masyadong ambag sa malinaw na paningin pero malaki yung ambag nito sa demand ng oxygen. Sa ganitong paraan ay naproprotektahan natin yung malaking bahagi ng retina na kung saan doon tayo nakakakita ng malinaw. Isa pang karaniwang tanong ay kung masakit ba ang PRP. Ang sagot ay depende sa pain threshold ng isang pasyente. Pero sa karamihan, ito naman ay tolerable at kaya. Dahil bago naman simulan ang laser ay nilalagyan ng pamatak na pampamanhid sa mata. May mga pasyenteng nakakaramdam ng konting hapde, pressure, or parang pitik sa likod ng kanilang mga mata. Pero hindi ito tulad nung matinding sakit na iniisip ng marami. Tandaan na ang discomfort na kaya naman ay pansamantala lamang pero yung benepisyo nito ay pangmatagalan. Ang PRP ay kadalasan hindi iisang session lamang, kundi hinahati ito sa 2 or 3 sessions. Ito ay depende sa lawak ng sakit at kung matatapos ng malaser lahat ng gilid ng retina. Ito ay para hindi mabugbog dahil magiging stressful sa mata kapag isang session lamang ginawa ang pagle-laser dito. Hindi ito minamadali. Mas mahalaga ang ligtas at tamang pagle-laser kesa mabilis pero delikado. Isa pang maling paniniwala tungkol sa PRP ay mas lumalabo daw ang paningin after na malaser. Totoo na after ng PRP ay pwedeng makaramdam ng pansamantalang paglabo ng paningin. Ito ay dahil sa pagkasilaw mula sa matagal na exposure sa ilaw habang ginagawa ang PRP. So nag-a-adjust pa ang retina at ang utak dahil sa pagbabagong nangyari at matagal na pagkasilaw or exposure sa ilaw. Pero kadalasan naman after ng mga ilang oras ay bumabalik din sa baseline ang paningin. Ang importante ay mas napigilan na yung mga posibleng pwedeng maging komplikasyon tulad ng vitreous hemorrhage or pagdurugo sa loob ng mata at retinal detachment na parehong pwedeng makabulag. Uulitin ko at mahalagang masabi ito ng malinaw. Ang PRP ay hindi para palinawin ang inyong mga paningin, kundi para ma-prevent lang kahit papano yung mga posibleng komplikasyon na pwedeng makabulag. Marami pa rin kasing mga pasyente na na-PRP na at pupunta sa akin at nagtatanong na hindi naman daw luminaw ang kanilang mga paningin nung sila ay na-laser. Ito ay extra protection lamang para kahit papano ay hindi na magkaroon ng mas malalang komplikasyon dulot ng kulang na oxygen na delivery sa mata. Kung minsan tinatanong ng mga pasyente kung, Dok, bakit kailangan ako i-PRP? Medyo malinaw pa naman or meron pa akong nakikita. Ang sagot ay mas madaling pigilan ang progreso ng sakit sa mata kaysa kapag ito ay nagkaroon ng komplikasyon na. Madalas din itanong ng aking mga pasyente ay kung habang buhay na ba ang epekto ng PRP. Ang laser burns or yung mga nilaser na parte na gilid ng retina ay permanente na. Pero yung sakit na nagdudulot nito tulad ng diabetes ay tuloy-tuloy pa rin. Ibig sabihin kahit na laser na ay kailangan pa rin ng regular check-up para makita ang pagprogreso ng sakit. May mga pagkakataon kasi na kailangan ng additional lasers or ibang gamot tulad ng anti-VEGF injections na minsan ay kailangan idagdag para makatulong sa paningin ng pasyente. Hindi rin dapat kalimutan na ang PRP ay bahagi lamang ng kabuuang gamutan. Hindi nito pinapalitan ang tamang pagkontrol ng sugar, ng blood pressure at kolesterol ng inyong mga katawan. Pag patuloy kasing mataas ang blood sugar sa katawan, ay patuloy pa rin ang pagkasira ng retina kahit na laser or na PRP na. So hindi ibig sabihin na kapag na laser ka na ay siguradong hindi ka na makakaranas ng komplikasyon tulad ng pagdurugo sa mata. Dahil ito ay posible pa din lalo na kung hindi kontrolado ang iyong sugar level. Again, ito ay extra protection lamang at hindi nakakagarantiya na hindi ka na magkakaroon ng komplikasyon dulot ng diabetes.
Dahil kahit na na-laser ang gilid na parte, kung mataas pa rin ang sugar level, ay pwede pa rin kulangin ang delivery ng oxygen sa gitnang parte or macula. At magagawa na naman ng mga neovascularization na pwedeng pumutok at magdurugo sa loob. Kaya laging combo ang PRP at systemic control ng sugar, blood pressure at cholesterol. Sa maraming kaso ng kulang ng oxygen sa mata, ang PRP ang standard of care. Ibig sabihin, ito ang tamang gamutan batay sa siyensya, ebidensya at pag-aaral. Delikadong ipagpaliban ito dahil lang sa maling impormasyon na naririnig natin mula sa ibang tao. Sa huli, ang panretinal photocoagulation ay hindi kaaway ng ating mga paningin. Isa itong kasangkapan sa modern ophthalmology para maprotektahan ang mga mata mula sa posibleng pwedeng maging komplikasyon na pwedeng mag-cause ng permanenteng pagkabulag. Hindi ito perpekto, hindi rin ito magic, pero sa tamang panahon at pasyente ay pwede itong makatulong ng malaki. Kaya kapag nirekomendahan ka ng PRP at nagdadalawang isip ka, ay pwede kang mag-second opinion. Pero kung PRP pa rin ang rekomendasyon, ay huwag kang matakot na gawin ito. Magtanong, umunawa at magtiwala sa proseso. Tandaan na ang layunin ng PRP ay hindi para saktan ng mata, kundi para mas mapahaba pa at maproteksyonan ang inyong mga paningin. Kung may kilala kang ipi-PRP, ay i-share mo lang ang video na ito sa kanya. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung isang klase ng laser sa mata na panretinal photocoagulation. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.